Hello everyone! Ngayon magluluto tayo ng sari-saring gulay para masustansya naman ang ating kakainin. Hindi lang puro karne at saka mga manok. Dito sa ating kawali, maglagay tayo ng mantika. Isunod natin ang ating hiniwang sibuyas or Bombay sa Bisaya. Atin lang gisahin hanggang mag-translucent at lalabas yung kanyang masarap na amoy. Mahalimuyak na amoy. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Isunod nating ilagay ang ating minced garlic or shredded. Dito nakagawian kong gawin ay shredded garlic. Then isunod natin ang ating green chili. Buo-buo yung green chili natin. Pwede ding hiwa-hiwain. Ayan. Pagkatapos isunod natin ang ating namumula-mulang kamatis. Kailangan nating kumain ng gulay para sa ating kalusugan. Sustansya ito. Then maglagay tayo ng asin. Ilagay na natin ang ating mga pampalasa, paminta. Ayan, maraming paminta, masarap. Mabango kasi yung paminta nila dito sa Middle East. Fresh ground pepper talaga ang ginamit. Then, magdagdag tayo ng chicken cubes or chicken broth kung may chicken broth. Bali, dalawa. Kasi medyo maalat na itong ating chicken cube, Maggi cubes. Yan, atin lang isutay-sutay hanggang lumambot yung kamatis. Then, maglagay tayo dito ng oyster sauce. Atin nang ubusin ang oyster sauce dahil ito na rin ang natitira. Wala nang iba. Thai oyster sauce ang ginamit natin dito. Then, maglagay tayo ng Thai soy sauce also. Puro Thai ang ginamit natin kasi wala akong available na soy sauce ang paborito ng Pinoy, Silver Swan. Ayan, isutay-sutay lang natin hanggang maglambot ang ating tomato. Ayan, parang sa kamatis pa lang is ulam na, lalo na sa puting kanin. Sa mahilig ng mga puting kanin din, ilagay natin ang ating lady finger or okra. Tinanggalan lang natin yan ng yung sa bandang ulo-ulo niya. Then, lagay natin ang ating sitaw. Then, natin lang halu-haluin hanggang lahat is mapunta sa ilalim or makombine yung kamatis sa ating gulay. Pagkatapos, isimmer lang natin yan siya ng mga ilang minute. Hindi naman kailangan masyadong overcook ang gulay natin para masarap pa siya at malasahan pa natin ang ating gulay. Yung parang crunchy ang pagkain natin. Yung feel natin na nasa probinsya pa tayo. Ayan, atin lang siyang isimmer ng ilang minutes. Yan, umuusok-usok na ang ating gulay. Pinagsabay ko ang sitaw at saka ang lady finger kasi yan naman sila talaga palaging una kasi medyo matigas yan siya sa ibang gulay. Kagaya ng sa Pilipinas na ginawa nating sari-sari. Yun kasi is hiwa-hiwa na ito buo-buo pa. Pagkatapos, magdagdag tayo ng kalabasa or squash or pumpkin. Ayan, atin lang halu-haluin.
mekos-mekos lang natin ang ating mga gulay. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, isimmer natin again for a few minutes. Pag kumulo na, ito halo-haloin muli natin para ma-well combine ang mga gulay. Tapos, magdadagdag pa tayo dyan ng ibang gulay para lalong masustansya ang ating kakainin. Hintayin lang natin medyo lumambot yung ating kalabasa, okra, at saka ang ating sitaw. Kumusta kayo mga ka-OFW saan mang sulok ng mundo? Lagi nating tandaan na magdasal at huwag kalimutang manalangin sa ating poong may kapal para lagi tayong gabayan sa anumang araw-araw ng ating ginagawa. Then sa puntong ito is idagdag na natin ang ating kangkong or Spanish spinach. Ayan, idagdag natin ang ating kangkong overload. Pero pag naluto yan siya, parang wala na rin tayong kangkong na makikita. Mas marami pa yung gulay na buo-buo kaysa sa kangkong. Dahil ang kangkong is yan siya, parang malanta pag nainitan na. Ayan. Yan, halo-halo lang, mekos-mekos lang natin. O, diba? Parang iniisip natin kahit nasa gitnang silangan natin, iniisip natin na nasa probinsya lang tayo pag kumakain tayo ng ganitong mga pagkain. Ayan, simmer lang natin. Again. Pag ganito na, atin naman yang imekos-mekos. Malapit na yan siyang maluto. Mga at least 1 minute lang, pwede na yan siyang hanguin. Pwede na nating iserve. Ayan. Dito usually, nilalagay namin itong kawali mismo sa harap ng aming pagkainan. Hindi na namin nilalagay sa serving plate. Dahil dagdag pa sa trabaho namin. Pero pag sa amo, nilalagay namin sa serving plate. Ito naman kasi is para sa mga kasamahan lang nating mga OFW. Ayan, ito ating white rice. May piniritong chicken. Hanggang sa muli, sana'y nagustuhan nyo ang ating inihandang putahe sa araw na ito. Maraming salamat. Bon appetit. Thanks for watching. God bless and be safe. Bye-bye.